Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usahan niya karon. Salamat ang isang daghan karong mga bad angels, mga evil angels kalibutan, labi na sa Pilipinas, daghan kayo karon. Diri sa Pagadian, sa Manila, na ay Black Nazaren, na ay Cebu, na ay Sinulog, diri po sa Pagadian. Siguro atong iwali ani sa sunod siguro Domingo bahin ni sa evil of idolatry. Ala siguro kay kung siguro kita nga mga believer murag di taganahan ba? Di taganahan anang daghan kayong nag-ampo anang mga idols. Hinaon ministry ba po na siyawa po. Ministry siyawa. So ato lang salamat sa matag usa nga padayon ta sa atong pagsimba sa atong tinuod ug buhi nga Dios. Mo na atong gisimba. Karong atong mensahe karong hapon on tan-awa lang ninyo ni dinhi kaning background diri sa atubangan. Pagtanaw ni mo ana, nindot kay ng kahuya, likon kay nga kahoy, nagtuo ko daghan kay langgam ang nabubatok, daghan pong tao mo pasilong. Kay kahoy nga makaingon ta nga natalom dapit sa sapa, alam ba? So, analyze nimo og ingon ana ang imong pagtuo ana sama sa kalig-on ng kahuya, siguro maka-appreciate ka sa mensahe karon. Nindog ta, brihan na to basahon lang nato nang naa diha sa screen. Mao na ang verse ni Paul diha. Colossians chapter 2, 6 to 7. Colossians chapter 2, 6 to 7. Kira mo? Okay, kamoy basa ang verse 6 o 7. Verse 6, ready? Ready, read. Verse 7, go. Okay, apo, tama na mo lang itnon, buhi na mga Diyos. Salamat kayo sa ibong pagdala sa ibong mga anak karong kahaponon. Salamat amahan nga kami nagapadayon Lord bisan pa sa kaguliyang sa among palibot. Labi na kaning among palibot Lord nga usog kayo ang simba sa dautan nga idolatry amahan. Amahan taliwala ni kami magpadayon Lord. Amahan mo lang ito na mong ipangamoyo, tagay ka mong pulong, kini imong ulipon, tagay igsusulti, ang matag usa tagay sayon nga pagsabot amahan. Among ipangamoyo kanimo Lord, nga ang among pagtuo diha kanimo, sama aning oktri, kaning kahoy Ginoo, kana makita lang mo sa tubangan, lig-on o maayo ang pagkatubo niya. Amahan, tabone kami sa pililho ni mong dugo, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. O kini among pagampo, pangaliw po kanimo, salig na mo ang talan Jesus Christ, among bugtong personal ng maluluwas. Amen. Okay, manikot ta. Ingon din sa inyo gibasa sulat ni Paul. Ingon siya, busa sama nga kamo nakadawat ni Kristo Jesus nga Ginoo sa ingon maglakaw kamo diha kaniya. Verse 7. Ingon diri, gipagamot o gitukod diha kaniya o gipalig-on diha sa pagtuo. Sama nga kamo natudluan nga nagadagaya diha niini uban sa pagpasalamat. So ato lang gibahin-bahin nga verse, then atong gitud-an
og mao ni ato mensahe karon naguluhan ni siya o rooted in Christ, standing firm. So nana yung basa ninyo diya, rooted in Christ, standing firm. Sa to pagipagamot diha ni Kristo, nagbarog nga lig-on. Nagbarog nga lig-on. Mga igsuon ko, mga beloved brethren, di ata na kinabuhi ining panahon nga daghan kaing mga tingog na nagkompetensya para matawag ang atong atensyon. Doon ay mga shifting values, mga values nga nag-utro-utro ba. Doon ay mga nagkautrong mga pagtulunan. Matingala ka nga nung maora mang Bibliyaha ang atong Biblia raman, pero nga mang nautro man ang ilang pagtulunan. Ang Biblia anang ubang denomination, dili na pareha sa atong Biblia. O mo basa ka ng New English Translation, kana lang Genesis chapter 4 nga ato gibasa, pagkalahi lang kayo. So dili nato ma-compare. Kung i-compare nato sa King James Version, Peter yung lahiya. Pasalamat nga ang atong Biblia nga gigamit King 1611 King James Version. Maunay dako yung kaya itong pasalamatan. So, at this point, karon daghan kayo mga nautro ang mga doktrina, pagtulunan tungod kay lain po ang ilang Bible. Pananglitan, mag-istorya mo o mga membro sa saksi ni Jehovah, pagbantay anak kay kanang ilang Bible, lain po na ilang Bible. Kung mag-istorya mo mga Mormons, na po ilahang Bible. Nga bikil kayo sa King James Version. Kanang laing denomination, na po ilaha. So, mauna nga ayaw katingala nga mautro ang mga doktrina. So, there are changing doctrines and growing pressures. Doon ay mga nagtubo nga mga pressure ba sa simbahan aron ma-compromise ang kamatuoran para lang naikasayon for convenience. So, ingon ana nga panahon, niining panahon na ang pulong sa Dios nagtawag nato dili lang kay mutuo ta apan kinahanglan ipagamot nato atong pagtuo, atong i-build up atong pagtuo, atong i-establish atong pagtuo diha ni Jesus Christ. Si Apostle Paul, nagsulat siya ngadto sa believers sa Colossus. Ang believers sa mga Colossus ning panahon na nag-atubang sila o false teaching. Nag-atubang sila o pagtulunan nga dili tinuod ba nga nahadlok siya nga maoy makapalayo nila sa pagkaigo ni Jesus Christ sa ilang kaluwasan. Ang iyahang exhortation simple na kayo. Yet lalom kayo. Yun siya. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Sa pusa, sama nga kamo nakadawat ni Kristo Jesus nga Ginoo, sa ingon maglakaw kamo diha kaniya. So, today's message is entitled Rooted in Christ, Standing Firm. From Colossians chapter 2, 6-7, inyong mabasa diha. And we will consider what it means to be stable. Unsay buot pasabot anlang stable ta, o unsay buot pasabot anlang magmabungahon ta, o ang atong ipasawot sa matag usa nga kitang magkristohanon mapasalamaton ta
Christian life is thankful. Labi na nining kalibutan nga naa sa spiritual instability. Okay. Number 1, diha sa ato message ingon diri, receiving Christ Jesus the Lord. Colossians 6:8 ingon dito, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Ingon dito, busa sama nga kamo nakadawat ni Kristo Jesus nga Ginoo. Now, si Paul, nagsugod siya pagpahinumdum sa mga believers how their Christian life started. Una ang pahinumdum. Ngadtos believers, unsa asa nagsugod imong Kristohanong kinabuhi. Because Christianity is not a philosophy to be adopted. Christianity, dili ni kanabang pagtulunan nga o baon niya siya, group of belief that imong adapon, dili ingon na Christianity. Christianity is not a philosophy to be adopted, nor a system of morals to be learned. Dili kani sistema nga naay pagtulunan nga kinahanglan buutan kay ka nga kinahanglan makat-on kaila. Christianity, it is a person to be received. It is a person to be received. Okay. This is point numeral number 1. Under that point, Christ is received by faith. Christ is received by faith. Kung imo lang dawaton si Jesus Christ, mahimo kang anak sa Dios. John chapter 1 verse 12. Kami basa ana. Ready, read. So ingon ini apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya ngadto kanila nihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. So karon ikaw nga midawat ni Jesus Christ, anak na ka sa Dios. Kaniadto sa Old Testament ang mga anak sa Dios, mga angels no. Mga angels. Karon kita, pagdawat nato ni Jesus Christ, gitawag tang mga anak sa Dios. Wala biya nato, we did not earn Christ. Wala nato kanang bang nagtrabaho tayo din. Doon na tayo kita. Dili nato, we did not earn Christ. We received Christ by grace through faith. Mauna gisulti ni Paul, Ephesians 2:8, ingon diri, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. In all things nga atong basahon ng Ephesians 2:8, nga ang atong kaluwasan pinagi sa pagtuo, ang sunod pangutana is unsa man imong gituhuan. What faith? Ang tubag ana, it is a faith in Jesus' blood. Pagtuo na sa dugo ni Jesus Christ, Romans 3:25, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through forbearance of God. So Christ is received by faith. Number 2, Christ is received as Lord. Kamoy basa na Romans 10:9. Ready, read. So, yun din nga kon imong isugid pinagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay. Very emphatic ni siya. Ikaw maluwas. Si Paul wala siya maingon nga si Jesus the helper, wala siya maingon nga Jesus the helper. Wala siya maingon,
Jesus the teacher. Walang sabihin yun, but Christ the Lord. Christ the Lord. So, salvation involves submission to His rightful authority. To receive Christ is to receive Him holy. Unsa man ang tibuok nga pagdawat nimo ni Jesus Christ. Nawato nimo si Jesus Christ nga manluluwas, nawato nimo siya nga Ginoo. That is receiving Him holy. Receive Him as Savior and receive Him as Lord. Okay. Roman numeral number 2. Walking in Him daily. Dili ni walking in Him daily, matag adlaw. Pero dito sa atong gibasa, so walk ye in Him. So walk ye in Him. Sa ingon, maglakaw kamo diha kaniya. Kung dito sa atong gibasa, ang Kristohanong kinabuhi, the Christian life, wala na matapos diha sa imong kaluwasan. Wala na matapos sa akong kaluwasan. Nagsugod lang na diha. Nagsugod lang na diha. The same faith that save us is the faith by which we must live. Maurang pagtuo diha nga nagkaluwas nato, maura po ang pagtuo nga atong kinabuhi. So, number 1, a continuous walk. Continuous walk. Ikaw din sa 2 Corinthians 5:7, kamoy basa ng 2 Corinthians 5:7. Ready read. Kay kita naglakaw, pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa makita. Kaya makita, di naman natuhuan, kita naman. So, kita, ingon si Paul, kita naglakaw, pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa makita. Now, the word walk speaks of daily conduct. Ang ulong mag-walk, nagsulti na bahin sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi, atong habits, atong mga decisions, atong attitudes, o atong directions atong kinabuhi. Ang Christianity, dili lang na experience sa panahon sa Domingo. Christianity is not just a Sunday experience. It is a daily walk with Christ. It is a daily walk with Christ. Number 2, a dependent walk. Dependent walk. Alam, salig lang ka. Ang iyong paglakaw sa mong kinabuhi, salig lang ka sa Ginoo. Lawar ko na John 15:5. Kamoy basaan ng John 15:5. Ready read. So, mao na yung ni John siya, ako, mao ang paras. Kamo, mao ang mga sanga. Siya nga nagapabilin din kanako, o ako diha kaniya, mao ang nagapamunga, o daghang bunga. Kay kung wala ako, kamo walay mahimo. So, to walk with Him is to depend upon Him for strength. To walk with Him is to depend upon Him in our guidance. To walk with Him is to depend upon Him in our truthfulness. So, balo man ta, ang sanga, samtang naapa sa nagtapot pas punuan, sumpay pas punuan, wapo o dahon, mamunga. Pero maputol na, malaya, dayon, isugno. Mauna ang sanga. Mauna yung diri, for without me, you can do nothing. Kaya kung wala ako, wala kamo, walay mahimo. So, dependent yun ang atong paglakaw diha sa Ginoo. Number 3, rooted in Christ. Rooted in Christ. Colossians 7:8 yung dito, rooted. Kipagamot. Si Paul, karon ning ship siya, ning giutro niya ang imaginary paingon sa agricultural. Kanang mga
gamot natago man na. Nakita ka diri ang gamot, ipakita lang na diri tungod kay aron ma-imagine nato nga mauni iyang gamot kay mauni kupot sa iyang punuan. Pero actually gitabunan na siya. Tabunan siya. Kung gitabunan na siya, ang ilalo man na ingon ana. Roots are hidden, but they determine the strength and survival of the tree. Diba? Mauna diha ang kusog o ang survival sa kahoy. Kay kung gamay ra sana siya kaning gamot, dili po kay na healthy nga kahoy. Dili kay healthy nga kahoy. It is Roman number 3. Then we have number 1. Roots speak of stability. Kanang mga gamot nagsulti na bahin sa stability sa kalig-on. John 17:7 and verse 8. Kamay basa ng 7. Ready, read. Verse 8, go. Wala, nindot kayo, ingon siya, bulahan ang tao nga nagasalig diha sa Ginoo. O kang kinsang paglaom, mao ang Ginoo. Verse 8, kay siya mahimo nga ingon sa kahoy nga gitanom duol sa katubigan. O nga nagakatag sa iyang mga gamot duol sa suba. O dili makakita sa diha nga kainit nagaabot. Apan, ang iyang dahon, mahimong berde, green, o dili mabalakon diha sa tuig sa ting hulaw, di muhunong gikan sa paghatag o bunga. A believer rooted in Christ will not be easily shaken by trials. Ang usa ka believer nga gipagamot niya ni Kristo, dili na sayon nga matayog ba kung mag-atubang tag pagsulay. Dili na sayon nga matayog kung mag-atubang tag temptasyon. Dili na sayon matayog kung mag-atubang tag dili tinuod nga pagtulunan. False doctrine. So ingon na ang usa ka believer. Kung napagamot na ang pulong, lig-on ka nga believer. Roots grew deep in the Word. Roots grew deep in the Word. Psalm 119:11. Kami basa ng 119:11. Read. Ang imong pulong akong gitibigan diha sa akong kasing-kasing. Aron ako dili makasala bato kanimo. Abi nimo kana bitang Kristohano nga mabaw kaayo sa pagtuo, shallow Christian will be unstable. Kanang Kristohano nga mabaw kaayo unstable ang iyang pagtuo ba unstable. Pero kanang deeply rooted Christian magparug na nga lig-on sa iyang Kristohanong kinabuhi. A deeply rooted Christian will stand firm. Lig-on na siya. Roman numeral number 4. Build up in Him. Build up in Him. Colossians 2:7b, katutoy basa yun day. And build up in Him. Gitukod diha kaniya. Gitukod diha kaniya. Karon si Paul, move siya from agriculture to architecture. Ang iyang illustration, ang iyang pagsulti. Tungod kay ang Christian life, ang Kristohanong kinabuhi, usa ni ka building project. Usa ka building project. O si Kristo naa siya sa duha sa usa ka Kristohanon.
Christ is both the foundation, Christ is also the builder. So duha ni siya. Christ is both the foundation and the builder. Point number 1, Christ is the only foundation. Christ is the only foundation. 1 Corinthians 3:11. Kamoy basa na. Ready, read. Kay walay tao nga makapahimutang og lain nga patukuranan kaysa napahimutang na nga mao si Jesucristo. So, everything in our lives must rest upon Jesus Christ. Ang tanan sa atong kinabuhi, ato na nang isalig diha ni Jesus Christ. Then, the spiritual growth is progressive. Ang spiritual growth, progressive hinay-hinay rin siya, progress na siya. Atong masahon ng sulti ni Peter. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ready read. Kumano yung gisulti ni Pedro siya, apan pagtubo diha sa kasya o diha sa kahibalo sa atong Ginoo o manluluwas nga si Jesucristo. Ngadto kaniya ang himaya maingon karon ug sa kahangturan. Amen. So, ang desire sa Ginoo, God desires maturity for everyone, not stagnation. Dili ba ta muundang sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo? Being built kanang gimugna ta amot pasabot ana increasing in faith, na increase ang atong pagtuo, na increase ang atong holiness o na increase ang atong mapariha sa kinabuhi ni Jesus Christ. Christ-likeness. Christ-likeness. So, dili ta maka-expect nga bagong Kristohanon, maayo na dayon siya. Hinay-hinay nagtubo. Muna nga, kung bago pa kang Kristohanon, bubasa ang Bible, simba ka, mas maayo makasimba ka Wednesday. Kaya din karon ang atong pagtulunan sa Wednesday is about John's Gallery. Muna atong pagtulunan din Wednesday. Number 5, establish in the faith. Ingon dito sa Colossians 2:17, ingon dito, and establish in the faith as ye have been taught. Sa ito pa, ingon dito, o gipalig-on diha sa pagtuo, sama nga kamo natudluan. To be established is to be firmly fixed. To be established is to be firmly fixed. Unmovable. Dili ka mag-utroy mapagtuo ba? Settled in truth. Settled ka diha sa makatuoran. So, kung mingon ta established in the faith, to be established is in the faith is to be firmly fixed, unmovable, and settled in truth. Dili pulong sa Ginoo. Kapatid, further explanation. Number 1, stability comes through sound doctrine. Stability comes through sound doctrine. Ano, magpasalamat ko kayo nga niat sa pagtulunan nata sa 1611 King James Version. Antod karon nagtuon pa mangyapon ko o verse by verse nga pagtulunan aning Biblia. Ngayon dire, stability comes from sound doctrine. Wala na ilang sound doctrine. Babasa na to this Biblia in 1611 King James Version. Ephesians chapter 4:14. Kamoy basa na. Ready, read. Thank you. Yung dire, aron nga kita sukad karon, dili na mga bata nga gituya-tuya
paingon ngadto og pabalik o gipadpad sa matag hangin sa pagtulunan, pinangagi sa kaabtik sa mga tao o kapatid nga pagka malinglahon, pinaagi na ini sila maghulat anon sa pagpangilat. Pero lang buhaton. So, kaning false teaching, mo-flourish na siya kung ang usa ka believer dili siya grounded in the scripture. Kung usa ka believer niya maminaw ka bisag unsa diha, kung sige wala maminaw lang ka, wa kay ka mo basa sa Biblia, na dili yung kakaayo dili kay ka malingkod mo pagtuo diha. Mobitaw nga kita dinhi gawas nga ipabasa nato ang pulong sa Ginoo, magdala gyud tag Bible. Kanang gisulti sa pastor, tan-awa na diya sa bersikulo, sakto ba na? Kay dunay pastor nga maayo pud manulti, bisag dili tinuod, makatuo ta kay maayo man sa sulti pod. Naabto diri Yun diri. Aron nga kita sukat karon dili na mga bata nga gituya-tuya paingon nga to o pabalik o gipadpad sa matag hangin sa pagtulunan, pinaagi sa kaabtik sa mga tao o kabatid nga pagkamalinglahon. Pinaagi din sila maghulat aron sa pagpangilan. Balik ko na ko, false teaching flourishes where believers are not grounded in scriptures. Butang yun nato na sa itong hulag kasi. Number 2, stability is the work of God. Stability is the work of God. Okay, kamoy basa ng Romans 16:25. Ready, read. Thank you. So, ingon diri, karon, ingon si Paul, karon ngadto kaniya nga maoy gigikanan sa gahom sa pagpalikon kaninyo sumala sa akong mayong balita. Kani mayong balita ni mao ni ang 1 Corinthians 15:1-4. O ang pagwali mahitungod ni Kristo Jesus. Sumala sa pagpadayag sa misteryo. Misteryo man kun niya sa una wala pa gyud ni gi-reveal og maayo. Sa Old Testament wala ni then gi-reveal ni initially diha sa Book of Acts. Then Book of Acts is a transitional book. Gi-reveal ni tanan ang tanan ngadto ang mystery ngadto ni Pablo human kadtong gipatay nila si Stephen. Human nila kadtong gipatay nila si Stephen. So pagpatay nila si Stephen, ang Ginoo gitawag si Pablo, come here. So, gitrain si Pablo, naluwa si Pablo, gitrain si Pablo, ang mystery, gi-reveal kanto ni Pablo. O karon ang gitudlo ni Pablo nato is what Christ did to us. Unsay gihimo ni Jesus Christ diri ka nato. Mao na ang gitudlo ni Pablo. And God uses His word. Ang Ginoo gigamit niya iyang pulong, gigamit niya ang iyang balang espiritu o ang matinuoron nga pagtudlo aron lang malingkon ang iyahang mga katawan. God uses His word, His spirit, and faithful teachings to establish His people. Number 6, hapit na ni Mahaman. Abounding with thanksgiving. Wala ang gisulti dito sa Colossians, hindi basahin ito. Abounding therein with thanksgiving. Nga nagadagaya, diha niini uban sa pagpasalamat. Ang kinabuhi nga gipagamot diha ni Kristo, abi nimo ang mahitabo ana, muawas ng imong pagpasalamat sa Ginoo. Para sa nang nahitabo na mo karon sa among pagubangkon, dili maundang gyud among pagpasalamat sa Ginoo sa iyang gihimo diri sa among pagubangkon nga gipapasar niya sa bar. Ambot lang ka o kauban nagpasalamat sa Ginoo. Pero kami salamat gyud ni sa Ginoo kay nasayod ni ang tanan gikan kaniya. So, number 1, ingon diri, thanksgiving
is a piece of evidence of spiritual health. 1 Thessalonians 5:18, common verse, kamay basa na. Really read. Ngayon diri, diha sa bisan unsang butang paghatag og mga pagpasalamat. Kasi diha sa bisan unsang butang paghatag og mga pagpasalamat. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios. Diha ni Kristo Jesus mahitungod kaninyo. Abi nimo kanang gratitude ang pagka mapasalamaton giban mo na magbantay sa atong makasing-kasing gikan sa garbo. Gratitude guards our hearts from pride, guards our hearts from bitterness, and guards our hearts from complaint. Una, so kung magpasalamat ka, dili na ka mag-complain kaya nagpasalamat man ka unsa mga klase ng nahitabo, pasalamat niya po si Ginoo. Mao na iyang kaubuton sa Dios. Number 2, thanksgiving honors God. Ang pagpasalamat na pasindunggan gyud nato ang Ginoo. Psalm chapter 50:23. Kamoy basa na. Ready read. So ingon dinhi si bisan kinsa nga nagahalad og pagday nagahimaya kanako. Ingon ang Ginoo. Ug kaniya nga nagahanay sa iyang pagkinabuhi nga matulid, ako mapakita sa kaluwasan sa Dios. So kaning thankful Christian is a strong testimony to the grace of God. Ang mapasalamatong nga Kristohano mo na ligon na testimony ngadto sa grasya sa Ginoo. Okay, mao ang conclusion sa itong mensahe. Beloved, Paul's message is clear. Number 1, receive Christ Jesus the Lord. Number 2, walk in Him daily. Number 3, be rooted deeply in Him. Number 4, be built upon continually. Number 5, be established firmly in the faith. Number 6, abound joyfully with thanksgiving. Ingon dito sa 1 Corinthians 15:58, ingon dito, pusa akong hinigugma nga mga igsoon, magmalig-on kamo, dili matarog, kanunay nga madagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Sanglit kamo nahibalo nga ang iyang kahago, ang inyong kahago, dili kawang diha sa Ginoo. So, tuguti nga kitaon ta mga katawhan, gipagamot ta diha ni Kristo, nagparog ta nga lig-on sa itong pagtuo diha ni Kristo, na dili ta matarog, bisan unsa nga pagyo sa kinabuhi nga ato bangon. And bringing glory to God in every season. So, mao ni atong pagabuhaton, kita mga Kristohanon, giving the gospel, ang gospel, 1 Corinthians 15:1-4, how that Christ died for all our sins, buried, rose again the third day, according to the Scriptures. Romans 2:16, ingon ito, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, concerning to my gospel. Kaning gospel nga akong istorya ninyo, mao ni ang gospel na makaluwas sa kalag. Bindog ta mga apota. Mahal naman lang iton, buhi na mga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat, Amahan. Ka ikaw na sa mong taliwala, among ipangamuyo. Kanimo Ginoo, kakining mensahe, dili din mahimong kawang Lord sa kinabuhi sa matag usa nga niya karon. Kung gihagyo ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, then talk to the Lord. Talk to the Lord. Amahan na mo, nga lagit nun, buhi na mo nga Diyos. Ang imong mga anak, Lord, ana sa ilang tagsa-tag sa kalikuranan.
wala ko nakahibalo sa unsay tinguha nila silang kasing-kasing. Panahibalo ko, Lord, nga ikaw bukiling sa imong igdulong, Lord, sa tinguha sa imong mga anak. Ang ako lang, Amahan, isip na imong gitahasan o magdumala aning imong mga katawhan. Ako gipangamoyo nga ikaw nga among Dios nga labing gamhanan, magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, naamoyo ko kanimo, Dios nga makagahom the entire universe, nga maghimo sa imong dagway nga magsidlak kana sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya kana sa matag usa. Katulo, Amahan, ako nangamuyo nga ikaw Dios nga makagagahom, magmaya sa imong panagway nga sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan, ang katapusan mga adlaw bisan sa kaguliyang sa idolatros activities sa among palibot, Lord, lig-una, Amahan, ang pagtuo sa imong mga anak, Lord, hangtod nga kami imong kuwaon in rapture. Amahan, kinamong pag-ampo, pangaliw po kanimo, isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, hinug ta.